Yan ang kagandahan ng mga technology natin ngayon. Pwede mong papulahin ang sarili mo. Ayan. Pwede mo nang paputiin ang sarili mo. Di ba may mga bagay-bagay mga kapatid talaga, nakikita natin talaga na, nangyayari sa buhay natin. May mga stages sa buhay natin na sobrang tingin natin sa ibang tao, tinitingnan na tuloy natin at sarili natin na hindi tayo blessed mga kapatid. And then, a good example, hindi natin ma-appreciate kung ano tayo. Kasi lagi natin tingin sa kapwa natin. Lagi natin nakikita yung, sa magazine, nanonood tayo ng sine, lagi tayo na nakasubaybay sa favorite natin na YouTuber o kaya sa isang personality, social media personality na, ganyan pala. O ganito pala ang pagiging tao. Ganito pala ang pagiging maganda, pagiging pogi, pagiging somebody. So, yan ang something na matatakpan naman na natin kung ang tingin natin sa ating sarili. Nagiging less ang tingin natin sa sarili natin kasi masyado nating inilalagay sa mataas yung mga tao sa paligid po natin. Kapag ganun po tayo, chances are mga kapatid ay mamimiss talaga natin kung sino talaga tayo. Mamimiss talaga natin to appreciate how blessed we are. Sa halip na blessed natin, mapagpasalamat tayo sa poong may kapal, sisisi natin siya. Until such time, isipin natin, totoo nga pala yung nabasa ko nung high school ako, na everything is by chance. Talagang hindi naman, kung talagang may nag-design, sasabihin natin bakit ganito ako? Bakit may mga pangit? O sino nga ba ang talagang nagsasabing pangit? Sino ba ang nagli-label niyan? Sino nagli-label na maganda? Samantala sa banal na kasulatan sinabi, good. Yung lahat. Pero nung nilalang niya na ang tao, sabi niya, very good. Just imagine that. Tayo, very good tayo sa ating Panginoon. Pero kung ang tingin natin, di ba? Lagi natin, ang tingin na lang natin, yung mga nasa labas natin, maitim tayo, kulot tayo. Ano masama doon? Maliit. Kwadrado ang mukha, salat ang ilong. Iniisip ko lang, talagang masyado na tayo naapektuhan ng western world na ang maganda yung kailangan. Ganito ang tangkad. Kailangan blonde. Matangos ang ilong, blue or green ang eyes or red. Samantala sila mga kapatid, gusto nila magkaroon ng tan ang kanilang color. Gusto nila maging katulad ng Asian. Diba? Gusto nila black din ang kanilang hair. Na may exchange. Hindi pwede ito mga kapatid Hindi pwede yan. Alam mo yung mga kapatid, inisip natin to. I'm not saying na masama itong pagiging maitim. Hindi ito kakulangan mo. Hindi ito pagiging inferior mga kapatid. I don't believe in that. Hindi ako naniniwala na kapag kulot. May nakita, yung kaibigan ng aking anak na si Loy, si Abraham, Abi ang pangalan, tawag namin Abi, Talagang ganda ng buhok niya, talagang kulot na kulot, ang ganda, mga kapatid. Di ba? Maliit, kapag maliit ka, di ba? Ang dami yung advantage, maliksi ka. Sabi ko, many times, Hindi ba, mga kapatid? So, ito yung mga bagay-bagay na tinitingnan natin na, iniisip natin na kakulangan natin, hindi tayo kasing ganito. Nako, nagkakamali po tayo, mga kapatid. Ang kagandahan po nito, alam mo, wala tayong kamukha. Just imagine mga kapatid, dapat magpagpasalamat tayo. Dahil God thought about you at nag-ubos siya ng oras, panahon. Nag-google siya ng oras, panahon para lang maging iba tayo. Na mag-stand out tayo. Stand out ka. And to distinguish you well from others, mga kapatid. Sana makita po natin yun.
Siguro nakaka-boring naman mga kapatid kung tayo magkakamukha lahat. Hindi ba? Kakamukha tayo lahat. Tapos, para-pareho pa tayo, masasakit ang tuhod. No, di ba? Masasakit ang paa. Di ba? Parang ganyan. Di ba? Boring naman yun. Nakikita mo yung yung pagiging artistic ng Panginoon natin. Kapatid, I say it with respect. Whatever na wala sa'yo, kapatid, I say it with respect. It means di mo kailangan yan. Tangkad, wala sa'yo, di mo kailangan yan. Puti ng complexion, wala sa'yo, hindi mo kailangan yan. Yung brown na complexion na wala sa'yo, napaka-puti mo, hinahanap mo na maging brown. Hindi mo kailangan yan. Ano man ang meron ka, and I say it with respect mga kapatid. Sana tumimo sa mga puso't isip natin to. Ano man ang meron ka, enough na yon. Enough yun para marating mo kung ano ang nais ng Diyos sa'yo. He designed you to be you. Para hindi manggaya. Para ang mata natin makafocus sa Maker natin, mga kapatid. Chances are, mga kapatid, kapag ang focus natin sa ibang tao, wala nang focus natin sa Diyos. Pagiging grateful sa Kanya, pagpapasalamat sa kung ano tayo. Mapapalayo tayo sa Panginoon. Pakatandaan mo kapatid, kung hindi mo mahal at tanggap ang sarili mo, question. Sinong gagawa nito sa'yo? So the first thing na kailangan gawin ng isang tao in order that we can embrace our uniqueness is to accept ourselves. Acceptance is the first step. Okay ba yan? Acceptance is the first step. Now the question is, how are you going to embrace this gift? Your blessing. Kung ano ka. Yan po ang gusto sabihin. Lahat kung ano ka. I'm not talking about yung kasalanan, kundi yung kung ano ka, yung talent mo, yung feature mo, yung tangkad mo, whatever, complexion mo. Di ba? Sabihin man nilang talino o hindi talino, mga kapatid. Diyan tayo, mga kapatid. So how are you going to embrace this one, mga kapatid? Balikan po natin ang Psalms 139 verse 13 and 14. O 13 lang. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Just imagine, mga kapatid. Sabi ko nga, nag-google ng napakaraming oras ang Diyos para gawin ang bawat isa sa atin. Para i-place ang bawat part ng mga katawan natin para maging okay tayo. Alam niya kung saan tayo ipapanganak, sino ang magiging magulang natin, saan tayong kontinente, anong nation po tayo, anong nationality po natin, ano ang pwede po sa atin, ano ang interest na ibinigay niya po sa atin, ano ang magiging hobby natin, ano ang magiging interest natin, para at least these are clues, these are hint in order for us to discover more and more blessings na ibinibigay sa atin that we need to discover, we need to enhance, mga kapatid. Nakakalungkot nga lang, mga kapatid, kapag hindi tayo kasing sipag na mag-discover ng mga blessings na ibinibigay po sa atin. We are packed of blessings, mga kapatid. We're packed of so many gifts, mga kapatid. But many times, ang ginagawa po natin, nakatingin tayo sa ibang tao. Tingnan mo si Bill Gates, tingnan mo si Steve Jobs, tingnan mo itong si Tesla, gagaling nila. But you know what? May galing ka din. I know someone napakagaling. Napakagaling na nanay, mga kapatid. Napakagaling na nanay. At isa ka dito kung ikaw ay nanay. Pinalaki niya ang kanyang anak. Napakabuti, napakalapit niya sa Diyos, sa mga anak nila. And then suddenly ngayon, nakikita natin, nagtuturo sila sa mga youth dahil though youth pa rin siya. Just imagine that, mga kapatid. You are the Bill Gates. You are Steve Jobs. You are somebody.
Hindi nga pera ito, hindi nga ito Microsoft, hindi nga ito yung iPhone, hindi nga ito yung tinatawag nating mga cellphone or whatsoever na imbento, but it's more than that, mga kapatid. Yung anak na pinalaki na may pagmamahal sa Diyos, may pagmamahal sa kapwa, may paggalang sa sarili. I just imagine, mga kapatid. You know what you have today, mga kapatid. Itong dapat natin, na sana'y makita natin na dapat pagyamanin natin dahil ipinagkatiwala sa atin ang may kapal ito. Huwag natin isipin na yung mga bagay. We are not like this people na, these are the people na talagang nasa isip nila. Nakaka-focus sila sa pag-discover ng mga new technologies, mga kapatid. Yung iPhone, di ba? Ng Apple, di ba? Nagpasimula si Steve Jobs. May team sila. Talagang tinitingnan na nila. Talagang yun. Tayo iba naman eh. Tinitingnan natin, meron tayong mga anak. Ang ilan sa atin, 3 anak, 4. May isa nga akong estudyante noon. Sabi ko, nalaman namin, ilan bang magkakapatid? Ay, ano daw sila? 14 sila. Ang ilan sa atin, sa pag-encourage ng kapwa, magaling mag-disciple, magaling magpalapit ng tao para sa ating Panginoon. I think, you ask me, mas importante yun. Though, itong mga taong ito, isinusulat sila, nandyan sila sa CNN, nandyan sila sa mga news, nandyan sila sa mga magazine na sinasabi na, this guy invented this, napakagandang computer, napakagandang cellphone, napakagandang gadget, something like that. You know what? Sa atin is more on spiritual. Sa atin is more on our relationship with God. Sa atin is on how we take care of our family. On how we take care of our home, mga kapatid. That's why ako naniniwala kayo. In one way or another, yes. Maybe si Manny Pacquiao magaling siya sa boxing, di ba? Magaling naman. Yung iba, napakagagaling nila kung saan man silang ang tataas ng IQ nila. But you know what? Ikaw, kapatid, ang IQ mo ay mataas ka na. You take care of your children, your family, to lead them to Jesus Christ. Laban ka. Just to remind you, napaka-importante ng ginagawa mo. Di ba? Galing Tapos, maybe you are a teacher. Sasabihin mo, ito lang. Kaunti lang ang aking sweldo. Compared naman sa'yo, nasa abroad ka, ganito ang ano. But, you know what? Yung mga pupils mo kapag graduate, pag nakatapos niya sa grade mo o kaya sa level mo, ayun. Inspired sila, encouraged sila, and they learn a lot from you. Hanggang sa lumaki sila. They always put in their mind kung anong natutunan nila sa'yo. You just don't know that you are molding someone's mind sa tamang pagkaisip, sa tamang pagdating ng panupagawa sa mga bagay-bagay, mga kapatid. In one way or another, you are a genius in what you do. Kita nyo, mga kapatid. Ang dami pala talaga natin, Ang galing. May galing tayo, mga kapatid. I know someone ang galing magluto. Kahit na nga yung luto, naluto na nung hindi pa dumarating, pero nung tinikman nila, ay parang napakaganito. Alam mo, kaunting magic na lang. Hindi magic, sarap. Sabihin, may ginagawa siya, and then suddenly, makita niya, iba na, masarap na, mas sumarap na. What I'm saying here, mga kapatid, we should accept ourselves. We should appreciate ourselves, mga kapatid. We should appreciate ourselves because God needed us. God is the one who made us, mga kapatid. So, instead of calling it a sumpa, ito ang sumpa sa akin kung bakit ganito ako. Kaya maliit ako, maitim ako. Mga kapatid, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Hindi maganda yan. Instead of doing that, why don't you call it a blessing, not a flaw? Verse 14, Psalms 139, I praise you because I am fearfully and wonderfully made.
Your works are wonderful and I know that full well. That was David. Sana lagi pong iniisip, kapag tayo ay nakikita natin ang ating sarili, mga kapatid, na parang mababa ang tingin na ating sarili, bumababa ating moral, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng tinatawag low esteem, mga kapatid. Yung mga verses, mga kapatid, ito sana ang magbibigay lakas sa atin. Keep them replaying sa isip ninyo. If you can memorize this, the better, mga kapatid. So many verses, mga kapatid. Siguro tayo din sa mga kaibigan natin, sa mga anak natin na mahina ang tingin nila sa sarili nila, mga kapatid. Maybe it's time for us to help them, to support them, to cheer them up, to tell them how beautiful they are, how blessed they are. Teach them that do not call sumpa, do not call it a flaw, but a blessing, mga kapatid. You just don't know how much this gift can blossom, mga kapatid, in order that we can reach our highest potential. Mga kapatid, yung mga bagay na nakikita mo na hindi mo nagugustuhan, hindi mo dapat ito kinukonsidera na parang kahinaan. Kasi parang, sabi ko nga, sinasabi natin na mali ang ginawa sa atin. The truth is, walang mali sa atin. Walang mali sa iyo. Everything about you is a blessing. Kasi sa paniwala kasi natin na kung hindi, aayawan mo ang sarili mo. O sino ngayon ang magrespeto sa iyo? Hindi mo nga nirerespeto ang sarili mo. Sino magrespeto sa iyo? Di ba? Dapat magsimula din sa atin yan. At magsisimula sa atin yan with the right source. Ang source natin, ano sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya magsalamin ka. Kausapin mo sarili mo. Hingi ka ng tawad sa sarili mo. Na ginawa mo mga bagay na dinahon mo ang sarili mo for how many years? Na ang tingin mo sa iba, napakataas. Ang tingin mo sa sarili mo, napakababa. Hingi ka ng tawad sa sarili mo. I'm saying it with respect. Magkaroon kayo ng self. Gusto mo kayo ng sarili nyo. Ano sabihin niyo? Self-talk? Paano ba sinasabi yan, mga kapatid? Yun lang. Sandali. May mga ano tayo dito. Salamat po sa inyo at kasama din po namin kayo. Kasama na rin po natin si Earl James Ibarra, Dennis Fernandez Wayan, Mark Javen Oliver, Ricky Lo Garbo. Yan, nagtatanong sa akin yan. Si Chad Montilla nanonood sa atin, si Presti Calindong Manila, Maritis Mandea, Cheryl Tanicala, Roldan kasama natin. Ano, sabi sa natin, I mean, maging masaya sa kung anong meron tayo. Basahin ko na lang po ito, ha, sandali. Dami na po pala, no? Okay. Good morning, sir! Kuya na lang tawag mo sa akin, Ricky Lo. Si Ricky Lo po kasi, estudyante ko ito na nasa Rabon Bible College or kaya sa Northern Luzon Bible College. Yan po. Si Ricky Lo Garbo po, mga kapatid. Ngayon, nagpipreach na rin po. Good morning, sir. Sabi sa, good morning, kuya. Kuya na lang tawag sa akin, ha. Ito kasi kuya talaga ang tawag sila sa akin. O, tingnan mo to, si Chad Montilla ng Naga City. Hello. Good morning, Kuya Dino. Greetings from Goa and Kinayangan. Nasa Kinayangan ka? Nasa Goa ka? Galing mo, ha. Kumusta? Pakikis na lang at pakihag sa tatay mo, si Badong. Yan. Presti Calindong, sabi na everyone, sabi ni Sister Ara, amen and amen. Salamat, Sister Ara, lagi ka namin kasama. No? Amen, maging masaya ka kung anong meron tayo, sabi ni Marvin. Ricky Lo, thank you po, kuya, sa words of encouragement. Salamat din sa iyo, no? Mark Javen Oliver, good morning po, Kuya Dino. Ricky Lo, nakikita mo lahat, tawag sa akin dito, kuya. Kahit natanda nga sa akin, tawag sa akin, kuya. Amen, brother, great reminder, sabi ni Sister Ara. Daisy and Di Mayo, sabi niya, heart. Ako dyan. Sabi naman ni Earl James Ibarra, sabi niya, good morning, Ricky Lo. Yun, thumbs up tayo dyan. RPM, a blessed morning, brother Dino at mga kapatid. Salamat sa iyo, kapatid. Everyone. Amen, sabi ni Manang Daisy. And then sabi ni Sister Ara, amen, brother. Psalms 139 verse 14. Love this verse, one of my favorites. Reminder na verse, sabi niya, Ricky, be content. Yan. Lagyan natin. Yan, para maging mas okay. Yan. Alright, mga kapatid, patuloy po natin pag-usapan po natin. 9:36, mga kapatid. We have enough time, mga kapatid. 30 minutes more na pag-uusapan po natin to. Okay, anong pwede natin gawin? Anong pwede niyong gawin para at least ma-boost up po ninyo, ha? Makita po ninyo. Minsan po kasi talagang nabubulagan po tayo kasi yan, ang tingin natin yung sa ibang tao.
Anyaki, lagi na lang tumitingin tayo sa ibang tao, tapos hindi natin nakakita natin sarili. Tingin tayo sa galing naman ni ni ganito, ni kapatid na ganito. Ang galing naman ni ni John Lloyd Cruz, ang pogi-pogi ni Piolo Pascual. Ayun. Alam nga ako, nag-asawa siya, nag-asawa siya, tapos yan. Wala naman siyang problema dati, kaya lang may lumipat na katabi nila na mas merong yung asawang lalaki, tall, dark and handsome, naka XRM pa, tapos yan. Aba, lagi pang na tuloy, lagi lang buti pa yung masipag ganun. Nakaligtaan nila may asawa siya. Nakaligtaan asawa siya. Ayun, tingin ang tingin eh. Dapat talaga meron tayong sariling Kung kayo talaga tingin ang tingin, parang ganito yung mga kapatid. Wala kang ginawa kung tumingin ang tingin sa Facebook page o kaya sa Facebook profile ng isang tao. Buti pa to, parang ganyan. Lagi mo tinitingnan, tapos titingnan mo sarili mo, napaka-less na. Deactivate mo yung Facebook mo. Paano ka naman deactivate mo. Sasabihin mo, paano naman ako makakapakinig kay Kuya Dino? Di pwede naman sa sa YouTube. O kaya makipanood ka na lang sa asawa mo, di ba? Kapatid mo, o di ba? Sa kaibigan mo, pwede bang tune in tayo doon kay Kuya Dino, o di ba? Pwede naman yun eh. Mas mabuti pa deactivate. Anything mga kapatid, pakatandaan nyo, anything na magbibigay sa atin ng problema, magbibigay sa atin para mapalayo tayo sa puong may kapal, mapalayo tayo sa ating asawa, mapalayo tayo sa ating ministry, mapalayo tayo sa church, mga kapatid, pakatandaan nyo, worth it po na alisin natin sila. Alisin po natin yung mga bagay-bagay, kung ang tinatawag natin, Facebook ay nagiging dahilan kung bakit nagiging tamad ka, hindi ka nakakapag-perform ng maayos sa iyong trabaho. Deactivate yung Facebook. Kung ang YouTube ay nagiging dahilan para humina yung paningin, deactivate mo. Di ba? Mas importante yun. Alam mo sinabi ng ating Panginoon, a good principle ng ating Panginoon. Kapag ang mata natin nagiging dahilan para magkasala po tayo, para mag-lust po tayo, it's good na dukutin natin ang ating mata. Mas mabuti pang bulag tayo. Pero makakarating naman tayo sa langit. Kaysa naman sa kumpleto tayo, mapapahamak naman tayo. Kung ating kanang kamay ay nagiging dahilan para magkasala po tayo, ay kailangan putulin yan. As you see mga kapatid, anything that will distract, anything that will become part, become the reason para magkasala po tayo, worth it po na alisin po yun. Putulin, dukutin. Sinasabi nga ng ating Panginoon mga kapatid. You see on how serious na mas importante mas okay kayo sa family, mas okay kayo nang magkaroon ng ministry, mas okay na magkaroon ng good health kaysa sa mga bagay-bagay na pagdating ng panahon, let's say, di ba? Kung isang bagay, nagtatrabaho ka, alam mo na hindi para sa iyo talaga yung trabaho na panggabi, wala ka ng panahon sa asawa mo, wala ka ng panahon sa anak mo, wala ka ng panahon sa sarili mo, di ba? Well, it's better na alisin niya. Maghanap ng trabaho. Ng iba. Ibang trabaho. Hindi ibang asawa, ibang trabaho. O di ba mga kapatid? Anything na makakasira sa atin, sa ating Panginoon si Kristo. Kahit trabaho yan, kahit napakataas ng sweldo yan, nasa abroad ka. Kahit relationship yan, boom! Worth it na. Stick with the Lord. Alisin yung wrong relationship. Makipag-break. Mga kapatid. Mag-resign sa trabaho. Alisin ang bisyo. Umalis sa barkada. Palitan ang barkada. Mga kapatid. Mas mabuti na kay Kristo tayo. And same with us. Ito sa tinatawag natin na kung ito ang nagiging dahilan, masyado na tayong tumitingin tayo sa ibang tao, tinitingnan natin sila, ina-admire natin sila. Nothing wrong sa pag-admire, pero don't do it too much. Dapat gawin natin silang inspiration. Make them an inspiration, talk to them, learn from them. Kasi, pagdating ng panahon, titingnan mo sarili mo, napakababa mo.
masyado mong tinaas ang taong yan, inilagay mo sa pedestal. Nakita mo. Buti pa, ang kapatid ko napakaganda. Ang talino, samantala ako, ang pangit-pangit ko na, ang bobo-bobo ko pa. Man. Bulag ka lang, Brad. Hindi mo nakikita ang blessings na ipinigay sa'yo ng Panginoon. Hindi ka lang nanonood ng Let's Talk. Hindi lang talaga nanonood ng Let's Talk. Oh, di ba? Di ba? Pag may mga kakilala ka po yun, paki-introduce ang Let's Talk kasi nandito po motivational po ito. Motivational lessons po ito. Araw-araw na lessons, mga kapatid. So, nagtatanong kayo kung anong dapat gawin. Ano ang dapat gawin, Kuya Pogs, para at least simulan? Una nga, sabi ko, accept yourself as a blessing. Ano pangalawa? Isipin mo, walang mali sa'yo. Walang mali sa'yo. Pag sinabi ng kapatid mo o kaibigan mo, kahit may authority na ganito ka, na pangit ka, sabihin na mahina ulo mo, hindi ka matalino. May mga tao pong ganun, ang mga pinakikinggan yung mga authority lang. Ay, kung hindi ka preacher, hindi ako makikinig sa'yo. Kung hindi ka evangelist, kung hindi ka nakapag-aral sa Philippine Bible College, hindi ka nakapag-aral sa Bible School, hindi. What? Mga kapatid, naku, ang dami kong nakitang hindi nakapag-aral, hindi nakatapos ng Bible School. Ang galing! Ang gagaling nila, Parang, gagawin kong lesson to. Darating ang panahon, gagawin kong lesson to. Ang lagi lang nating iniisip yung, bukas na lang, ito na lang gagawin kong lesson, mga kapatid. Na kung tayo ay, iniintindi lang natin yung authority, iniintindi lang natin dahil may pinag-aralan, dahil si mayor, si governor, tapos iniisnab natin mga sinasabi sa atin ng ating asawa, iniisnab natin sinasabi sa atin ng mga kapitbahay natin, yung mga kaibigan natin, or whatsoever na. Well, hindi, kapag hindi ka, wala kang doctorate, wala kang pinag-aralan, hindi ako makikinig sa'yo. But you know what? The Bible is teaching so many things, mga kapatid, na, meron siyang, sinaaman, yan. Bukas na lang yan pag-usapan natin. So, ano dapat natin gawin? Una, accept yourself as a blessing. That is the first. Sabihin mo sa sarili mo, walang mali sa'yo. Walang mali sa'yo, mga kapatid. Pakatandaan nyo yan. At ang pangatlo, mga kapatid, ay Pangatlo ito po, mga kapatid. Makinig muna kayo ng song at magbabalik na ako. Give us clean hands from watershed, mga kapatid. Balik na ako, ha? Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, we bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not
lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob, oh God of Jacob, oh God of Jacob. Jacob. I'm Lacey, and you're listening to Let's Talk with Brother Dino. Jesus, let us come to. Well, once again, I'm coming to you live from the heart of Bicolanja, Naga City, the Philippines. My name is Brother Dino and Ayo Aka Punks, broadcasting live from A Hill Radio on live stream. Sabi ni Ricky Lowe, okay po kuya, nasanay lang po sa sir. Oo nga. Yan ha, sabi sa atin ni Sister Esther Bravo Hanala, sabi sa atin, amen. Amen yan, amen yan. Sabi ni Miss Atkins, amen din ako. Sabi ni Marvin, ayos. Kuya Dino, sabi sa akin ni Ricky Lowe, lahat po tayo may sari-sariling kakayahan. True! Mga kapatid, we need to discover that, mga kapatid. Pakatandaan nyo, you just don't know how much effort ang binigay po sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Sana makita nyo po yung mga kapatid that we are, well, kung kayo po yung naniniwala na ang poong may kapal ay powerful, mga kapatid. Ang poong may kapal is very, well, napakagaling, mga kapatid. We call Him Almighty God. Omniscient. He can do everything, mga kapatid. Just imagine, kung depende sa atin, mga kapatid. Pakatandaan nyo po ito, mga kapatid. Depende yan sa pagkakakilala natin sa Maker natin. Sa performance natin. Sa ginagawa natin, mga kapatid. Pero ang tingin mo, naniniwala ka sa buong may kapal, pero hindi mo talaga siya kilalang kilala, mga kapatid. You just remember ito. Kung maalala nyo, mga kapatid, yung parable of the talents, yung isang binigyan ng isa, hindi niya kilala ang kanyang master. Sabi niya, alam ko, kilala kita. Sabi niya na, ikaw ay mahirap na master, naggagapas ka sa, di ba? Ganyan pagtingin niya eh. Nagagapas ka sa, nag-aani ka sa ibang tao, parang ganyan. I mean, nag-aani ka sa bukid ng ibang bukirin. Ganyan pagkakakilala niya. Mali ang pagkakakilala niya eh. Yung kabutihan na ginagawa ng master niya ay mali ang interpretasyon. Sometimes ganyan po tayo. Sometimes sinisip natin, bakit ganito, Lord? Kung talagang mabait ka, bakit hindi mo ibinigay sa akin yung kagwapuan ni Piolo Pascual? Bakit hindi mo binigay sa akin yung kagandaan ni kilalang babae? O diba? Basta. Gloria Romero. Ayun, diba mga kapatid? Kung naniniwala tayo, mga kapatid, na ang buong may kapal ay makapangyarihan eh. At gawa niya tayo, mga kapatid. Just don't know. You just don't know how much that yung paniniwala natin at ito ang katotohanan. You just don't know on how much the blessings of God given to us, entrusted to us, mga kapatid, magiging daan para we can reach our highest potential, mga kapatid. So we can bless so many people, mga kapatid. Yun lang talaga, ano? You know what? Kung bakit hindi natin na-discover yun, unang-una sa lahat, because we're looking at others, mga kapatid, sa iba. Iba ang tinitingnan natin eh. Hindi natin na-appreciate ang ating sarili. Gusto natin magkaroon tayo ng kung ano man meron sila. Ay naku, mali po yun. Maling-mali ho yun. Hindi ho maganda. Hindi magandang ugali ho yun. Nang pangit na ugali po yun. Hindi ka pwede maging pareho. Kasi may binigay naman sa iyo. Kaya lang, you're not willing to accept yourself, so you cannot discover it, mga kapatid. Pero kung mahal mo ang sarili mo, sa pamamagitan ng sinasabi na banal na kasulatan, accept yourself,
accept kung na yung pagkakagawa sa'yo ng maker mo ay ganun. Walang pagkakamali and you are proud. It is hindi dahil sa ikaw, sa pansarili mo na nalaman mo sarili, kundi dahil sa you are made by your maker, mga kapatid. Makikita nyo, you just don't know how much that kind of belief, faith. Why don't we talk to ourselves habang nakikipag-usap ka sa sarili mo sa salamin sa mga patawad? At sabihin nyo sa sarili nyo, sabihin mo, from now on, well, mas makikinig na ako sa maker ko kaysa sa mga tao sa paligid natin. Nakikinig tayo sa mga tao sa paligid natin na sila nagsasabi, maganda, ito maganda, ganito dapat, ganito dapat. Why don't we listen to the maker, to our maker? O anong pagkakasabi sa atin? The Bible is teaching us every pages of the Bible. Masasabi natin, makikita natin, well, truly, God is great. God is great, mga kapatid. Mayroon ka tayong kantang How Great Is Our God. Yan ang ating song later on, mga kapatid. Yan ang song natin. Yan ang aking closing song. Friends, tama yan. May sarili tayong kakayahan. Sabi ni Ricky, but we need to discover that. We need to believe. We need to have the faith. We need to trust our Maker. Na ang lahat na ibinigay po sa ating kakayahan, ito po ang kailangan natin. And again, I say it with respect. Anything na wala sa'yo, you don't need that, mga kapatid. Wala yung tangkad mo, wala yung, well, haba ng buhok mo. Pwede naman haba ng buhok, di ba? Pero kung sasabihin, wala man yun, bagay na yun, enough na yun para sa atin, mga kapatid. Na ma-reach natin yung highest potential na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yeah, go ahead. May kanya-kanya tayong sariling kakayahan at kailangan ma-discover natin yan. Sabi ni Sister Ara, thanks Sister Bella Atkins for amen. Amen. For the amen yan. Sabi niya. Sabi ni Marvin, sabi niya, gawin nating strength ang mga discouragement nila para mas better pa po tayo. May mga talaga hindi tayo nakikita sa iba eh. May mga tao talaga na na sometimes iniisip nila hindi to pakapaki-pakinabang, pero may mga tao nakikita, well, this guy is potential. And then it's happened, mga kapatid. Makikita natin sa basketball, sa NBA, sa PBA, mga kapatid. Well, may mga players na sometimes hindi na nila ginagamit, kasi siguro full of star players na sila, pero nakita ng sa akin na lang yan. Sige, magti-trade in ako ng isang player para sa iyo, pero bigay mo sa akin tong taong to. And then suddenly naging sila. Naging star player sila ng isang ng koponan na 'yon. Di ba? So ganyan din po tayo, mga kapatid. We need to be, well, coach, we need to be the owner to see na, well, sa atin ito pala ang kailangan ko. We only need to discover yung mga kakayahan natin, mga kapatid. As I've said, mga kapatid, if we believe that God is great, He is great. He is the greatest. And He only makes greats. And that is one of them. It's you. So just imagine, we are packed with many apps, just like cell phone, just like S-series, like the iPhone, better than, well, sa Realme, better than, well, sa ano pa ba, sa ano pang mga cellphones na, what, these are, the best cell phones. The Samsung and then iPhone, mga kapatid. And then, guess what, mga kapatid? iPhone, wala tong nire-release na tinatawag na high-end, na hindi high-end. Lahat ng nire-release ng iPhone, mga flagship. When you say flagship, ito yung nagdadala ng kanilang pangalan. Hindi katulad ng Samsung, meron silang mga tinatawag na budget meal. Budget cellphone, meron silang tinatawag na, well, middle range. At yung high-end o yung flagship nila, yung mga S-series. Ito po yun. But you know what? Sa atin, ang Diyos, parang iPhone, para tayong mga iPhone, mga kapatid, na walang nire-release ang Diyos na budget meal. Wala siyang nire-release na tao, kini-create na tao na middle range. It's everything flagship. It will represent Him. Now just imagine. We say to ourselves, we are Christians, we introduce to people, we are Christians, pero mababa ang tingin natin na sa ating sarili.
We always say, hindi ko kaya to Kuya Pogs. Hindi ko kaya to Kuya Dino. Hindi ko kaya yun. Parang ganito, mahihain kasi ako. Hindi kasi ako nakapag-aral ng Bible school. Ito si Marvin, hindi nakapag-aral ng Bible school. Pero tingnan mo. O, di ba? Galit ka ba Kuya Pogs? Hindi naman. Hindi naman. Mga kapatid, di ba? Napakarami, mga kapatid. Yung mga babae, yung mga, ano natin, mga nakikita natin mga teachers natin sa mga ladies. O di ba? Ang gagaling. At napakarami pa po mga kapatid. But we need to believe, mga kapatid. Ito ang sasabihin ko po mga kapatid, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, you start with your maker, mga kapatid. Start with your maker. Na maniwala ka siya, magkaroon ka ng tiwala sa kanya, and it will translate to yourself, mga kapatid. And I hope and pray, magagawa mo yan. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin kasi magsasuffer ang family. Pag sinasabi mo, hindi ko kayang gawin to, Brad, lakasan naman ang loob. Lalo na pag lalaki tayo. Marami nagtitiwala sa atin. Huwag naman sanang mababa ang tiwala natin sa sarili natin. Kaya nagsasuffer ang mga mahal natin sa buhay. Kasi kaya naman natin mag-apply, pero dahil sa iniisip natin, pangit tayo, hindi tayo magaling, hindi tayo nakapag-aral. So, hindi na lang tayo, ganyan na lang tayo. Mas lalo magsasuffer ang sarili natin. No, see it to yourself, mga kapatid. Kumusta ang family natin? Mga tao sa paligid natin, ang ating nanay, tatay, do we represent them? And above all, are we representing our God? Mga kapatid. The truth is, we are flagship. Gusto sabihin, we represent our Creator. So sana makita ng mga tao, I'm not saying na maging mayabang po tayo. That's too extreme, mga kapatid. I'm not saying about that. We need to be humble. The more that we discover more blessings sa buhay po natin, the more that we discover more, mga talents po natin, mga kaya natin gawin, the more that we need to be humble, mga kapatid, to see to us the beauty of God, mga kapatid, because we are representing our Lord Jesus Christ. Oh, this is not only by saying that you are faithful inside the church, that you don't do this, you don't do vices. Of course, doing vices, wrong yun. Pero yun naman, sa ibang bagay naman, hindi naman tayo ayos. Meron naman tayong pinag-aralan, meron naman tayong kakayahan, pero we think of ourselves, mahina ako. Diba? We just don't represent our Lord Jesus Christ sa pamagitan ng spiritual natin, kundi sa pagbuhay natin sa ating family, sa pagtrabaho natin, sa pag-represent natin sa ating pinagtatrabuhan, businessman yan, o kaya employer ka, o sa businessman, or whatsoever, kapatid. We do represent Jesus Christ in everything that we do. Galing mga kapatid. Si Sister Esther, sabi niya, andito na ako. Sabi ni Benjamin Jimenez Molina, sabi, good morning, Brother Dino, watching from Pangasinan while eating oats. Wow, nice na. Kumusta ka na, Ben? Kapatid, kumusta ka na? Magaling kumanta tong kapatid natin to, ano? Yan. Sister Pressy, sabi na, Amen, Lord. Sabi niya. Salamat, Auntie Pressy. Auntie Pressy pala. Hindi Sister Pressy. Auntie ko po yan, Auntie. Tanggapin natin kung anong mayroon tayo. Huwag mainggit sa iba. Pagtrabahuhan mo at nang mabuti kasi mas mabuti kung mag-umpisa ka sa baba bago umangat. Gulong ng palad. Gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Sister Ara, sabi sa atin, okay lang, dito lang ako. Sabi naman ni Sister Kathy, Amen, thank you so much, Brother Dino, sa God bless us all, heart, sa bawat isa sa atin. Ricky Lowe, sabi sa atin, talaga si Ricky, lagi nang kasama natin dito. Discover your own talent that God has given to you. Yan, sabi ni Sisters Ara naman, sabi sa atin, thank you very much, Brother Dino, for your wonderful reminder, encouraging lesson, share glory to God. God bless more and family, sabi ni Marvin. Bukas po ulit, kuya. God bless po sa lahat. Papaalam na kagad. Hindi ba ako tapos? Pero sabi ni Brother Ricky Lowe, represent God by doing good things. Amen. O nanonood sa atin ng ating live streamer, walang ba si Brother Ed Blenda Inso ng Borongan. Nanonood po sa atin si Sister Vierna Alegria at napakarami pa pong iba.
Oh, 30 plus, man. Ang dami nanonood po sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat. 67 na mga reactions po. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. 10:02, mga kapatid. Ha, hindi ko na naman no. Eto, pagpapatuloy natin, mga kapatid, ha. Pagpapatuloy po natin itong mga bagay-bagay po. Ano pang pwede natin gawin para ma-discover po natin? Magta-title na nga ako bukas. What things to do to discover to appreciate ourselves. Oh, yan ang lesson natin bukas. Ano ba ang lesson natin bukas? Pagpapatuloy na. Things to do. Yan. Ilagay. Things to do to develop, to appreciate. O, di ba? To appreciate the blessings. Sandali lang. Hindi ako that God entrusted to us. Oh, yan ang lesson natin bukas. Yan ang i-develop ni Kuya Pogs. Yan. I-develop yan. Paano natin. Ha? Okay, pakatandaan natin. Pinag-usapan natin. Mga brads, ha? Huwag mo matayin sarili mo. Huwag mo ibaba ang sarili mo. Sa pamamagitan ng pagtingin mo, masyado kang nilalagay mo sa pedestal yung ibang tao. Masyadong mataas, tapos ang tingin mo sa sarili mo, huwag mong gawin yun. Humingi ng tawad sa sarili mo, humingi ng tawad sa may kapal dahil sa masyado mong na-bypass ang sarili mo. Na-overlook mo ang sarili mo, napakarami mong blessing na natanggap pala. But you need to discover that, mga kapatid. At tutulungan nga po namin, mga kapatid. So, yung tinatawag natin kanina about Naaman, siguro baka by next week na lang natin gawin yun. Pero bukas, what is tomorrow? Tomorrow is Friday. TGIF. Right after me, TGIF next week. Mga kapatid? Yan pag-uusapan po natin. So, ito nakagawa na ako ng lesson para bukas, mga kapatid. Things to do to appreciate the blessings that God has entrusted to us. Ang galing! Ang galing. Nakagawa kagad tayo. Sandali mo na. At gagawin kong title to, mga kapatid. Para pag right after this, gagawa kagad ako ng create ng live stream, mga kapatid. Ayan po. Ang galing. Salamat po sa inyo lahat. Ayun po, mga kapatid, and that's all for today. Nanonood sa atin ang ating president ng Kasangga, ay mga Kasangga. Kasandal si Kuya Jun Patricio. Kasandal po natin si Kuya Jun. Kuya Jun, kumusta po kayo, Kuya Jun? Sana minsan makasama naman kita dito, Kuya Jun. Bakit hindi, di ba? Tanungin kita about kasandal. Mga ganyan, kung ano ang mga, di ba? Kasi may mga nanonood sa akin dito, malamang ay hindi ka ba nakapanood sa Kasandal. Every Friday po yan, 9 o'clock ata or 8 o'clock. Abay, may kumakanta doon sa Kasandal Foundation ni Kuya Jun Patricio. At yun po, dahil po gusto po nilang tumulong sa mga kapatiran, tumulong sa mga tao pong nasasalanta ng bagyo o kaya ano man ang sakuna, mga kapatid. Yan po, walang iba po ang ating Kuya Jun Patricio. Yan po, isa po sa mga legends po natin. So, mga kapatid, I'll say goodbye for now. At nagpapasalamat po ako sa bawat isa sa inyo. Ito, marami pa rin nanonood sa ating mga kapatid. Sana po ay natuto po kayo sa ating lesson. Sana po ay ma-share din po natin to sa iba, mga kapatid. Bukas po, sana ay makasama namin kayo. Okay lang naman. Ako, okay, 8:30. Sandali, Kuya Jun. Okay lang naman ako, 8:30 p.m. Sabado na ngayon. Oras ng Kasandal. Saturday na ngayon. Saturday na pala. 8:30 Saturday na ang Kasandal ni Kuya John. Sige, Kuya John, next week, paano kita sa director ko? Magsama tayo dito. Usap-usap lang tayo, Kuya John. Okay, gusto ko usap-usap lang. Gusto ko yung mga lang. Ito, Let's Talk is not, it's not a formal Bible study. It's just like usap-usap lang. Alam to ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin. Kuya Jun po, mga kasama natin, Kuya Jun, sa next week. Share, paki-take note si Kuya Jun. Makasama natin sa next week. Yan. Namimiss ko na rin to si Kuya Jun, Yan, Brother RPM, kasama din po natin. God bless, bro, at your family and all of us have a blessed day ahead. Hindi ka na ngayon, hindi ka na binata ngayon, Brother RPM, kasi nandiyan na si Miss Min Jane, Ako din, hindi na ako binata ngayon. Dumating na si Che kahapon. Ayan. Mas maganda hindi binata. Mahirap. Marami kang ginagawa. Ikaw magwawalis, ikaw magluluto, ikaw magpapakain ng mga pets. Ang dami mo gagawin. Ikaw maglalaba. Ay nako. Blessed na blessed tayo na nagkasama uli natin ang ating mga ex. Maraming salamat din, Brother Dino. Lord willing, we'll see you tomorrow. Blessed morning, brethren.
Salamat po, Sister Bella. Salamat po, Sister Miss Atkins. Tita Beth, pwede na po matulog. God bless po. Ingat po palagi. Heart daw sa atin. Sabi ni June, Kuya June, mahirap kang kausapin eh. Hindi, okay lang. Okay na akong kausap. Okay ba? Okay ba tayo next week, Kuya June? Ayos ba? Hindi ka na maggagawa ng lesson. Wala. Usap-usap to. Magagawa lang ako ng isang parang isang, di ba? Isang headline. Yan. Tapos pag-usapan natin. Di ba? Hindi mahirap yun. Ayos yun. Kayang-kaya ni Kuya June yun. Kayang-kaya natin yan. Ganun. See you tomorrow, Kuya Dino. God bless po. Sabi ni Ricky Lo. Lagi na po natin makakasama si Ricky Lo. Romel Pascual Manson, RPN, mas maganda nga bro kapag kasama ang misis. Hindi ko nagagawin lahat. Di ba? Nakikita natin yung blessing nila pagka wala sila sa kasama natin. Hindi natin sila kasama. Well, I'll say goodbye for now, mga kapatid. Kuya Jun, ha? Sama kita, ha? Sister Tessa, kasama po pa rin natin, sabi sa atin. Maraming salamat, Brother Dio. May God bless you and your family. See you again tomorrow, Lord willing. Salamat po, Sister Tessa. Sabi ni Kuya Jun, nasa Dreamland kami until Wednesday. No wifi signal doon. Di next week. Basta chat kita, ha? Chat kita kung kailan tayo. Okay, yun o. Di ba naman ang wifi hanggang Wednesday. Di pwede kang sa Friday. Di ba? Para next week naman may mga kasama naman ako. Yan po. Boom! Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po na-bless po ang bawat isa sa atin. Sana po nakita po natin ang worth according to kung paano po tayo nilalang ng Poong May Kapal. Kapatid, maniwala po tayo sa Poong May Kapal. God has really entrusted us blessings that we need to take care of that. Kailangan pahalagahan po natin. Sana maintindihan po natin yan. And you'll see, mga kapatid, how are you going to bless other people? Lalo mga mahal nyo sa buhay. Yan po ang ating naipaglingkod sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. And again, my name is Brother Dino and I live with the Lord Jesus, principle of economics from Matthew chapter 6, verse 33. Seek first the kingdom and the righteousness of God, and all things shall be added unto you. And I leave you the song from the Rescue a cappella group, How Great Is Our God, coming your way. And right after this, mga kapatid, I'll end the show. I'll say goodbye for now. Bye-bye. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God. Time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead 3 in 1, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. Sing with me, how great is our God, and oh, we'll see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of
you'll see how great is our God.